Mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning! Good morning! Parang na-rupture na sila pa sa... Mapagpalang araw po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa inyo. Kamusta po kayo? Mabuti ng mabuti. Paangat ng paangat. Paulan ng paulan. Paganda ng paganda. Payaman ng payaman. Pabalan ng pabalan. Dahil kay Cristo! Sa pa po, yung mas mabilis pa po. Kamusta kayo? Mabuti ng mabuti. Paangat ng paangat. Paulan ng paulan. Paganda ng paganda. Payaman ng payaman. Pabalan ng pabalan. Dahil kay Cristo! Amen. Tayo po ay dadako na po sa pagbasa ng salita ng Diyos sa Awit, chapter 1, verse 1 to 6. Palitan po tayo. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutyak at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Ito po. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Lagi sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano nga ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Ang masama ay iyong paliparan pa. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan, siya'y iniwalay sa grupo ng mga banal. 6 po. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lahat ng naman. Sinigala sa kasamaan. Pagbasa sa wikang tinatawagan ko po si Sheila para sa ating opening prayer. Hallelujah. Yes, Lord. Pinupuri ka namin, Ama, sa tanging pangalan ni Jesus. Tinataas ka namin, Lord God, sa araw na ito. Pinupuri, sinasamba, dinadakila sa aming buhay. Lord God, maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang araw na ito, Lord God, na kami po inyong sasamahan, gagabayan, at iingatan ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po. Una po sa lahat, nahingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, mga naisip na salita at nagawa na hindi po kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran. Lilisin niyo po kami ng banal na dugo ni Jesus upang maging marapat, mamarap sa inyo. Maraming salamat po, Lord, at anak po namin, Lord. Naglilinig mo kami, nililinis mo ang bawat isa. Ang aming mga puso, Lord God, ay nilataan po namin sa inyo. Sa inyo po kami nagtitiwala, Panginoon, na kasama ka namin ngayon sa bawat sulok ng lugar na ito, Panginoon. Samahan niyo po kami ng banal na Espiritu, gabayan, ingatan, samahan ng libo-libong anghel. Kapalain niyo po ang mga salitang maririnig po namin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga pastor, Pastor Bernard, Pastor Awi, Pastor Evelyn, Pastor Carl. Maraming salamat po sa aming mga pastor na ito na patuloy niyo pong ginagamit, patuloy niyo po silang bigyan ng wisdom and knowledge na nagmumula sa Panginoon. Tayo po makita sa kanilang buhay, patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon. Ganon din po ang mga makikinig, Lord God. Nilalapit po namin sa iyo, Panginoon, na buksan niyo po ang aming puso, aming isipan, upang namnamin po namin ang mga salita mo ngayon tungkol sa sampung utos mo, Panginoon. Alam po namin, Lord God, na mahalaga po ito na malaman namin upang patuloy po kami mamuhay na may kabanalan na katulad ni Kristo. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Ganun din po mga kapatid namin na wala pa dito. Ingatan gabay niyo po sila ng ating likas. At yung mga sa online po namin, Lord God, patuloy po natin nilalapit sa inyo na magkaroon po sila ng magandang signal
po sila ng pang-load para makapanood po sila, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Balutin niyo po kami ng Holy Blood of Jesus, ang bawat sulok ng lugar na ito, Panginoon, ang bawat isa. At winawag po namin lahat ng madlang, lahat ng mga humalag sa bawat isa, Panginoon. Wala na po silang karapatan, wala na po silang kapangyarihan na hadlangan ang gawain mo sa aming buhay. Maraming salamat po, Lord God. Ito po ang samot dalangin namin. Sa tayong pangalan ni Jesus, sa gabi patnubay ng Banang Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat Ate Sheila sa tutubuhan ng panalangin. Handa po tayo magpuli sa ating Panginoon? Ito, sama-sama natin magpuli na ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga labi puso. Hallelujah.
Isang mapagpalang nakasos. Good morning po mga kapatid. Good morning po. Good morning. Ayan. Parang ano nangyari? Good morning po. Ayan. Clear na kasi may echo eh. Pagkakanta lang dapat may echo. Pag hindi ka kakanta, walang echo. So, praise God. Tayo po ngayon ay nasa fourth command. Nasa fourth, ano na po tayo? Pangalan ng fourth commandment. Ika-apat na utos ng Panginoon. At ngayong umagang ito, ay ating pag-aaralan ang Book of Exodus. Sapagkat ang Book of Exodus, sinulat po ito ni Moises around 6,000 BC. Kasi kasama siya sa Pentateuch, yung Exodus, Leviticus, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Pag sinabing Pentateuch, 5 books of law o Torah sa Hebrew. At imagine niyo po mga minamahal kung ang isang bansa, isang country ay walang laws, kung walang batas. So, ang isang bansa na walang laws, ang isang bansa na walang batas, ay magiging magulo. Di ba? Magiging siyang magulo at kahit saan, anong gawin mo pa, yung pangyayaring iyan, dahil wala ng batas, walang kakasuhan. Kapag walang kakasuhan, po, so lahat pwedeng mangyari. So magiging magulo. Walang justice na magaganap. So, mga minamahal ngayong umagang ito, pag-uusapan natin, bakit ba binigay ng Diyos ang Ten Commandments? No, para mag-ayos. Pangalawa, ibinigay ito ng Diyos para maintindihan natin na kailangan natin ng kaligtasan. No, kasi magiging aware ka dahil sa law, magiging aware ka sa kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So when the law came, that's the time that we need a salvation. We need a Savior na ang pangalan ay Jesus. Amen? Amen. Let's all stand up as we read the Ten Commandments. Okay, tayo po tumayo bilang pagbasa sa 10 utos ng Diyos. Let's go. Sabay-sabay po tayo. You shall have no other gods before me. You shall make no idols. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Keep the Sabbath day holy. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not false testimony against your neighbor. You shall not covet. Let's pray, Lord. We thank you, Lord God, as we read your commandments na ibinigay sa amin, Lord God. We thank you, Father, in Jesus' name. And everybody says, Amen. Ang 10 utos na ito na binigay ng Diyos, this is the foundation of the American Constitution and also the Philippine Constitution. So majority ng mga bansa ay kinuha mo itong 10 commandments dito. Actually, there are 613 laws. Pero pinaiksi ng Diyos, ginawa niyang 10. Pagdating ni Jesus Christ, ginawa niyang 2. Para sa ganon, na maintindihan ho natin yung 10 utos ng Panginoon. At today, pag-uusapan ho natin, keep the Sabbath day holy. Next slide. Pag-uusapan po natin, keep the Sabbath day holy. Okay? Ang text po natin ay nasa Exodus chapter 20, verse 8 to 11. Remember to keep the Sabbath day holy. You are to labor and all your work during the days. But the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. You are not to do any work, either you, nor your sons, nor your daughter, nor your male or female servant, nor your livestock, nor alien who is within your gates. Because the Lord made the heavens and the earth, and the sea, and all that is in them. In 6 days then he rested on the 7th day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa na kanyang salita. Bakit ito ibinigay ng Diyos? During the temple, ang bansang Israel, there were slave for Israel sa Egypt for 400 years. 400 years, slaves sila.
At during that time, nung panahon na yan, dahil sila ay slave, wala silang rest. Wala silang rest. 400 years, wala silang rest. So, ibig sabihin, talagang sinagad, pinagod, pinahirapan sila ng bansang Egypt. For such long time sa kanilang buhay, ay hindi sila nagkaroon ng rest day. Hindi sila nagkaroon ng rest day. Kaya ang purpose ng Panginoon, no? Kaya nga ang pattern kasi ng rest day ay yung tinatawag na creation. Sa Exodus chapter 2, verse 18. On the seventh day, God rested. Doon galing yun. Okay? So dahil doon mga minamahal, wala kang makikita na Sabbath word except dito po sa Exodus. The first mention, the rule of first mention. So ibinigay ng Panginoon ang Sabbath day para po makapagpahinga ang bansang Israel. Para sila ay makapag-rest for 400 years, sila po ay trabaho ng trabaho. Habang sila trabaho nila, latigo sila, na nakakasakit sila, pinahihirapan sila, at hindi nila ma-experience yung kapahingahan. Yung kapahingahan. So that's why, nung paglabas nila, mga kapatid, yung paglabas nila, ano ginawa ng Lord? No? After 3 months, nakating sila doon sa Sinai Peninsula, pag-akyat doon sa Mount Sinai, inutos ng Diyos kay Moises, celebrate. Or God commanded Moises to keep the Sabbath day. Technically, mga minamahal, ang Sabbath is Saturday. Saturday talaga yan. Pero sa New Testament time, in a modern day time, yun na po tinatawag natin Lord's Day. Sa Revelation chapter 1, verse 10. No? Revelation chapter 1, verse 10. Yun po sinasabi ganun. So mula doon sa Old Testament, doon po sa Jewish hanggang ngayon, sa bansang Israel, sineselebrate nila yung Sabbath. When you became a Christian, hindi natin sineselebrate yun because we are celebrating the Lord's Day. Ano yung Lord's Day? Doon siya nag-resurrect, which is Sunday. Hindi natin? Okay, so ano ibig sabihin ng Sabbath or seventh day? Is technically Saturday. Na ang ibig sabihin talaga ng Sabbath is rest. Rest. Pahinga. Hindi natin. Sapagkat mga minamahal, ang bansang Israel ay wala talaga silang pahinga. Kaya bababasa natin dito mga minamahal sa Deuteronomy chapter 5, verse 12 to 15. Sabi ganon, you are to keep the Sabbath day holy, just as the Lord your God commanded. 6 days you are to labor and do all your work. Ilan daw po? 6 days do all your work. But on the seventh day is a rest day. Kaya, is a rest day for the Lord your God. You are not to do any work, neither you, your children, your male and female servants, your oxen and donkey, nor any of your livestock, as well as any of the foreigners who is living among you, so that your male and female servant may rest as you do. Bakit? Next slide. No? Sa verse 15, sabi ganon, you are to remember that you were a slave. Yeah? That you were a slave in the land of Egypt, but the Lord your God brought you out from there with great power and show of force. Therefore, the Lord your God has commanded you to observe rest day. So, inuutos ng Diyos. Tingnan natin, kasi yung Sabbath,
What is rested? Sa Tagalog po, pag binasa natin yan, Deuteronomy, wala ko dyan. Deuteronomy chapter 5, verse 15. Ito po sinasabi sa Deuteronomy chapter 5, verse 15, nasabi gano'n, alalahanin mong naging alipin ka rin sa Egypto. At mula no'y inilabas kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, kaya inuutos ko na panatilihin mong nakalaan kay Yahweh ang araw ng pagpapahinga. So, ibig sabihin talagang kinukumat ng Lord na yung stress day o yung Sabbath day, ano daw po? Ilaan. Para kanino? Para sa Panginoon. Para kay Yahweh. So talagang itong araw na to ay araw ng ating dapat ibigay kay Lord kasi 6 days binigyan tayo. Tingnan mo natin mga kapatid, tingnan po natin. Tingnan po niyo sa basa. Di ba? So sabi ng Panginoon, tapusin mo lahat kasi tapos ibigay mo sa akin ng isang araw. At pinaliwanag niya pa ito. Ito maganda yung pagkapaliwanag niya sa Isaiah. Ano ba gagawin sa Sabbath day? Isaiah chapter 58 verse 13 to 14. Ang sabi ganon? Sabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pagpapahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Bakit? Sa araw na ito'y mamahinga kayo, huwag kayong maglalakbay o gagawa o mag-uusap tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. So, ibig sabihin, no, huwag kayong mag-aaway sa araw ng Sabat. Sa Lunes na lang, kinabukasan na kayo away. Amen? Huwag mo na kayo magsuktukan ngayon, bukas na lang. Di ba? Rest day. Huwag ka muna mag-worry, bukas na lang. Kaya yung utak mo. Amen? Tingnan niyo po ako. Huwag ka muna gumastos, bukas na lang. Di ba? Pag may naniningil sa'yo, araw ng Sabat, huwag ka muna. Sabat ngayon, bukas na lang. Yeah! So sabi ka nun, no? Mamahinga kayo. Ibig sabihin, makita natin ang Diyos concerned sa ating katawan. Ayaw ng Diyos na abusuhin natin ito. Ayaw ng Diyos na tayo magkasakit, mag-overwork, magkaroon ng fatigue. Kasi templo tayo ng Holy Spirit eh. Tingnan niyo po si Pastor. Tingnan niyo po ako. Ayaw ng Panginoon na nagkakasakit tayo. Ayaw ng Panginoon na tayo ay, siyempre, dahil trabaho ka ng trabaho, hindi ka na magpagano nangyari kasi nabasang Israel. 400 years, trabaho, tutulog lang sila, kinabukasan trabaho, tutulog na naman sila. Wala sila pahinga habang nagtatrabaho sila, nilalati ko sila, pinahihirapan sila, sinisigawan sila. Amen. Iutos ng Diyos sa kanila, remember the Sabbath day. Remember the Sabbath day. Tingnan niyo po mga kapatid ang ganda ng verse 14. At kung magkagano'y, madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Tingnan niya? Mararamdaman mo, mararanasan mo yung tuwa, yung saya, ng kagalakan habang naglilingkod kay Lord. Kasi nakakapagpahinga ka eh. Di ba? Nakapagpahinga ka eh. Nakapagpahinga ka sa presence ng Panginoon. Nakapagpahinga ka saan? Sa salita ng Lord. Nakapagpahinga ang isip mo sa mga bayarin, sa mga bayarin, sa mga sakit, sa mga usapan na hindi maganda. Pahinga ka muna kapatid. Pakisabi sa ating kapatid, pahinga ka muna. Lalaba ako.
Kasi kung tingnan mo kapatid, sabi ka na ng Diyos, sa araw na ito, mapahinga kayo. Basahin nyo nga yung Job. Pakiakit niya, na verse 30. Ayan, tingnan nyo, sa araw na ito'y, mapahinga kayo. Huwag kang maglalakbay o gagawa o mag-usap tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Yung walang kabuluhan. Ako na palitis. Pahinga si Marcos. Di ba? Kung yayaman ka sa pagmalinis, ay yaman eh, may stress niya eh. Kaya ipagpahinga mo. Pati ang bibig mo. Diba? Sabihin mo kapatid, pagpahingahin mo ang bibig mo. Bakit ko tinataas ang kamay mo? Nalapa daw siya. Kasi everything needs rest. Everything needs rest. Mawu-worn out yan eh. Mawu-worn out yan. Ma-e-exhaust yan, ma-a-abuse yan. So kapag nag-rest ka na, sabi sa 14, kung magkagayon, madala ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at tatamasin ninyo ang kaligayahan. Bakit? Revive faith. Recharge ka. Diba? Rest day muna. Sa blood control. Diba? Alert ka muna. Rest muna ang ating isipan. Rest muna yung ating katawan. Naalala ko po yung nabubuhay pa si Bishop Joby. Lagi niyang kinikwento sa amin noong nasa Bible school kami. Sabi niya, pag siya daw napupunta ng Sabat sa Israel, pag nagpunta siya sa Israel sa Sabat, yun daw ang pinakamagandang araw para sa kanya. Ang sabi niya, sabi ko, Bishop, bakit po? Kasi tuwing Sabat may sideline ako. Ano sideline mo, Bishop? Taga-pindot sa elevator. Taga-pindot sa elevator. Kasi ang katuwiran ng mga Hudyo, pipindot work na yun. Ay mag-ahel sila ng Gentile, pindutin mo utusan nila para pindutin. Kasi wala silang gagawin, dyan ang kaya understanding eh. So, tandaan natin ang Sabbath o rest day, hindi yan ginawa para sa loob. Ginawa ang Sabbath para sa tao. Para ikaw at ako ay magkahinga. Amen? Sabbath was made for men. Next slide. Sabi po nga sa Mark chapter 2, verse 23 to 25. And Jesus happened to be going through the grain field of the Sabbath. As they made their way, his disciples began picking the heads of grain. The Pharisees asked him, "Look, why are they doing that is not lawful on Sabbath day?" He asked them, "Haven't you read what David did when he and his companion were hungry and in need? He asked them, they were companions and hungry. 26. How was it that he went to the house of God during the lifetime of Abiathar, the high priest, and ate the bread of the presence, which was not lawful for everyone but the priest to eat, and gave some of it to his companions?" Tingnan yung verse 27.
Then he told them, the Sabbath was made for people, not people for Sabbath. So binigay ng Diyos itong Sabbath day, itong rest day, para sa tao. Para magpahinga tayo. Alam niyo po mga minamahal, habang kung Tuesday, Wednesday ho, nire-review ko yung Jewish culture, how they celebrate Sabbath. How they celebrate? They celebrate Sabbath Friday evening hanggang Saturday evening. Doon sa loob ng synagogue, ano cinnamon? Synagogue. Synagogue, hindi cinnamon ha. Synagogue. Papasok sila, mga 5. Doon na sila sa synagogue. Tapos, yung mga lalaki sa harapan, yung mga babae sa likuran. Yung mga bata, meron silang special school. Doon nila aralin yung mga Torah, the writings of the prophets, and mga, may separate room sila. Doon nila memorize yung Torah. Now, during the Sabbath celebration, ang gagawin nila ay magpupuro sila, kakanta sila, tapos sasayaw sila, paikot-ikot. Yung upuan doon ay kukunti lang, kasi nakatayo sila eh. Habang pinapasok yung malaking scroll. Yung malaking scroll, yung ganun. No? At pagkatapos noon, yung si Rabbi, meron siyang special table na papasahin yung mga books of law. Okay? Babasahin yung books of law. At magpipreach siya ng mahabang-mahaba. Kaya nga yung celebration nila ng Sabbath, Friday evening hanggang Saturday evening. Ganun sila kadedicate. No? Kaya mga minamahal, how do we celebrate Sabbath? Number one, worship. Napakahalaga na pupunta tayo sa loob ng church, meron tayong heart to worship God. Meron tayong puso na sasambahin siya, pasasalamatan. For 6 days, pinagtagumpay ka ng Panginoon. For 6 days, ginabayan ka ng Panginoon. For 6 days, pinagpala ka ng Diyos. For 6 days, napagtagumpayan mo yung struggles at problema for 6 days. But on 7th day, you will have your rest. You will give thanks to God. Amen? Magpapasalamat ka sa Diyos. May synagogue po dito, dyan sa Makati. Tsaka isa sa may Quiapo. Sa may Ermita. Tapos isa sa Antipolo. So, ang 3-4 ang synagogue. Magkakantahan sila, Adonai, Baruch, Hashem, Adonai, ganun mga Hebrew songs. They praise and worship. Number 2, they hear the Torah. Nakikinig sila sa Torah, nakikinig sila sa salita ng Diyos, nakikinig sila sa mensahe ng Panginoon while they are resting. At ito mga kapatid, magugulat kayo. Magugulat kayo. Paano sila nakikinig? Tanungin niyo po ako. 1, 2, 3, go. Nakatayo. Nakatayo. Habang binabasa yung napakahabang law, nakatayo sila. At sabay-sabay sila, nasabi ng Amen. That's how they celebrate. So number 1, they praise. Number 2, they listen. Number 3, nagpipray sila. Nagpipray sila. Nagpipray sila na sabay-sabay. Congregational prayer. Kaya pagpunta mo sa synagogue, makikita mo, ingay-ingay nila kasi mag-pray sila, ganun. Tapos binibigkas nila yung promises ng Panginoon. Binibigkas nila. And number 4 na ginagawa nila sa loob ng Sabbath, nagkakainan sila.
magkakainan sila. Fellowship. Fellowship. Yun ang kanina. Kaya mga minamahal, pinagpapala ng Diyos ang bansang Israel at ang mga Hudyo ng gusto. Tindihan natin? Tindihan natin mga minamahal? So, 4 po yan. Sulat niyo po. Gawin natin. Number 1, praise. Number 2, listen. Number 3, fellowship, prayer. Number 4, fellowship. Yun ang ginagawa nila during the Sabbath day. Itong command na ito, mga minamahal, itong command na ito ng Panginoon ay mayroon po siyang gustong ituro sa atin. No? Let's look for commandment. Ang sabi ganon? Remember the Sabbath day and keep it as a special day. Ano po? Special day. Special day. You must do all your work for 6 days, but on the 7th day is the Sabbath to the Lord your God. You must not to do any work on that day. Your son and your daughter must not work on that day. Bakit? Your male servant and your female servant must not work on that day. Your stranger who lives among you, and even your animals must not work on that day. 11. In 6 days, the Lord made the sky, the earth, and the sea. He also made everything that is in them. But on the 7th day, the Lord rested, and He blessed the 7th day and made it special. Sa text na ito, ilang ulit po yung sinabing won't work. Won't work. Itawa natin, yung won't work. Not to do anything work, 1. Must not work, 2. Does not work, 3. Animal must not work. Animal must not 4. 5. 5. 4 or 5. Bakit? Ini-emphasize the law of repetition. So, gawin mo special to para kay God. For intimacy and for your rest. Tignan natin. Pag tignan natin, tinuturo dito. Next slide. So, sabi mo, God wants us to remember to have rest. Hindi ka robot, kapatid eh. Amen? Hindi ka robot. Pangalawa, hindi ka alipin na kailangan mo magtrabaho. Pinalaya ka nga ng Panginoon, tapos aalipinin ka. Tignan niyo, Pastor. You are the temple of the Holy Spirit. So that's why always remember to have rest. Bakit na, kapatid? Kapag wala kang rest day, ano ang mangyayari sa'yo? Una, magkakaroon ka ng heart disease. Pangalawa, dahil wala kang rest, ano ang mangyayari sa'yo? Diabetes. Dahil wala kang rest, ano ang mangyayari sa'yo? Over-fatigue. Dahil wala kang rest, ano ang mangyayari sa'yo? Stress. Dahil wala kang rest, ano ang mangyayari sa'yo? Patay na. Tignan mo natin. So that's why God said, remember the Sabbath day. Magpahinga ka. Tignan mo sa sabihin mo sa tabi mo, kapatid, magpahinga ka. Diba? Minsan, I felt bad, kasi during nakita ko ako nung bata-bata ako, talagang very dedicated siya sa trabaho, sa negosyo. Hindi siya napapahinga. Kahit nung gabi, ginagawang madaling araw. Talagang tatrabaho siya. You know, ngayon,
Hindi na siya makagalaw. Hindi na siya makagalaw ngayon. Kasi nakalimutan niya yung Sabbath day na mag-take rest eh. Amen? Sinira niya yung sistema ng kanyang katawan. Sinira niya yung sistema ng kanyang sarili. Hindi natutulog. Sumobra sa kape. Sumobra sa kain. Ano yung nangyayari? Sisirain ang katawan. Kaya nga binigyan tayo ng Diyos ng 8 work, 8. Tatlong 8. 8 work, 8 rest, 8 hours. Glasses. Ha? 8 glasses. Yung 8 glasses. Yung 8, yung 8, personal. Yung magmasyal ka, mag-fellowship ka, mag-pleasure ka. 20-40 pa rin pa 8. Pero minsan ginagawa natin 8 plus sa work. Sa sleep, 3, 4, 5. 1 hour. Diba? Kasi may deadline. Kakahabol ng deadline, napapakakalimutan na yung kanyang katawan na templo ng Holy Spirit nasisira. Amen? Kaya napakalaga. Sabi ng Panginoon, God wants us to remember to rest. No? Sabi mo kapatid, kapigin mo na malakas mo kapatid. Magpahinga ka naman sa presensya ng Lord. Ayaw ko. Lakasan mo, ayaw ko. Mamahinga ka. You are God's creation. You are God's creation. So gusto ng Panginoon na ikaw ay magpahinga. Number 2, God wants us to worship Him and serve Him. Bakit? Kasi mga minamahal, ang sabi pong ganon, remember, balik ko natin doon, sabi nga, balik natin, siya ba? Okay, yeah. Remember the Sabbath, or remember the, ano yan? Rest day. Keep it a special day. Or sa ibang translation, keep it holy. So, ibig sabihin, pag sinabing keep it holy, no, mag-worship ka, mag-pray ka, kasi special day yun. Bakit? Sapagkat yung sasambahin mo, yung paglilingkuran mo ay special. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yung pinuntahon na natin dito ay espesyal. Kaya dapat tayo aawit, magpupuri, magpapasalamat sa Kanya. Magbibigay tayo ng ating offering sa Kanya of praise. Magbibigay tayo sa Kanya ng offering of worship. Magbibigay tayo sa Kanya ng ating buhay. Make it special. Di ba pag may bisita tayo sa ating buwan, sa bahay natin, kahit na magulo yung bahay, pag nalaman mong bibisita, inaayos mo yung bahay. Bakit? Special eh. Bibisita ka eh. But more than that, higit pa riyan, ang Diyos ang bisita natin. Pagkat sabi ng Bible, 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. And that's why God has commanded us na magkaroon mo tayo. God wants us to worship Him and serve Him. God wants us to finish all the work on the 6 days. Tapusin mo. Kung hindi mo matapos, mag-rest ka, kinabukasan mo gawin. Kinabukasan mo gawin. Last but not the least, God wants us to be blessed.
Next slide. Tingnan niyo po. Balik ka. Ganyan. Sabi niya, the Lord rested and He blessed the seventh day and made it special. Itong araw na ito ay araw ng pagpapala. Amen? Araw ito ng pagpapala. Kung gusto mo pagpalain, pumunta ka sa araw ng pagpapala. Kasi ginawa ito ng Diyos na pinagpala. This day is a blessed day. This day is a blessed day. Nung ako po'y bata-bata, nakita ko ito, hindi talaga siya. Nakatali siya sa kanyang negosyo. Hindi mo pakiusapan. 24/7 kasi nagbabayad ng upa. Hinahabol niya yung kanyang customer. Hinahabol niya yung pambayad sa upa. Ano nangyari? Nasira yung sistema ng kanyang katawan. That's why God wants us to make rest. At ito maganda mga kapatid. Ito ang pinakamaganda. Gusto na Diyos papalangin tayo during the Sabbath day. Ito yung time na hihingi ka ng biyaya. Ito yung time na hihingi ka ng blessings. Ito yung time na hihingi ka ng pagpapala sa Diyos. Ito yung time, Pastor, ito yung time na sasaluhin mo yung blessing ng Panginoon. Amen. Take your rest in God's blessings. Next slide. Always remember, my friends. Next slide. Jesus is our rest. Si Jesus ang ating rest. Sa lugar na ito, sa pwestong ito, si Jesus ang ating rest. Sabi mo gano'n, no, kaya't sikapin nating makamtan ang kapahinahang iyon. At huwag mabigong tulad ng hindi sumasampalataya. Sikapin natin makamtan ang kapahinahang iyon. So, ibig sabihin, sinasabi ng sumulat ng Book of Hebrews, sikapin mo makapunta ka sa kapahingahan. Sikapin natin. At huwag pabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Sino yung mga hindi sumasampalataya? Ito yung mga taong habol ng habol sa pera. Amen. Amen. Nakalimutan ng maraming tao na ang susi at ang may-ari ng pera at ng ginto at ng mga pila ay ang Diyos. Naging alipin ng maraming tao ng pera. Naging alipin. Dahil si Jesus Christ ang ating resi, at mo, ang ganda ng pagkakasabi ng Panginoon dito. At dito po ka magtatapos mga kapatid. Ang sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 11 verse 28, na sabi gano'n, nag-i-invite si Jesus Christ na ikaw at ako ay mag-rest. Sabi na gano'n, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan, nabibigat ang lubha sa inyong mga pasanin, sa mga problema, sa mga sakit, sa mga kaguluhan, sa mga stress na nangyayari sa inyo. Kayo'y bibigyan ko ng kapanginahan. Kayo ay bibigyan ko ng rest, kayo bibigyan ko ng tulong, kayo bibigyan ko ng mga bagay sa iyong buhay. Ikaw ay bibigyan ko ng peace. Ikaw ay bibigyan ko ng joy. Ikaw ay bibigyan ko ng rest. You need to take a rest, my friend. You need
to take rest. Kailangan mo magpahinga. Matagal na panahon ka na inalipin ng maraming problema sa buhay mo. Matagal ka na inalipin ng mga sakit at karamdaman. Matagal ka na pinahirapan ng mga paligid sa iyo. Matagal ka na pinahirapan ng kompetisyon sa paligid mo. Matagal ka na pinahirapan, pinasan ang problema sa buong mundo. Kaya naiintindihan ng Panginoon, anak, you need to rest. You need to rest. You need to rest of your soul, rest of your peace, of your mind, rest on your physical body, rest on your finances. Tama na muna. Tama na muna, anak. Sabi ng Lord. Hindi ka alipin eh. Hindi ka alipin. Wala ka dapat patunayan. Wala ka dapat paghirapan ko. Bakit? Nag-provide naman ang Diyos sa'yo eh. At magpatuloy pa siya magpo-provide sa'yo, pero kailangan mo mag-rest. At ito mga sa Diyos, ang sabi ni Steph, nag-i-invite siya. Lumapit kayo sa akin. Ang problema, nag-i-invite siya. Ang focus natin ay nasa ibang bagay. Ang focus natin sa mga alalahanin, sa mga babayaran, sa ating sakit. Ang focus natin, hindi na sa Diyos. Na yun naman ay hindi naman tayo ini-invite na mag-rest. Si Jesus na nga nagsabi, anak, lapit ka. Lapit ka. Yung kinasabi niya, pasanin ninyo ang aking pamako. Sundin ninyo ang aking tinuturo. Sapagkat ako ay maamo, mapagpupaba ang loob. At ito ang pinakamasarap, matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Hindi mo mahanap ang kapahingahan. Sa pera, sa kaibigan, sa lahat ng bagay. Mahanap mo kapahingahan in Jesus. At ang verse 2 sabi niya, sapagkat madaling-dalhin ang aking pangako at magaan ang aking basal ibigay. So hindi niya tanggalin ang bigatin. Pero, nagagaanin niya. Bakit? Kasi nararamdaman niya yung kalagayan natin. Nararamdaman niya. Kaya minsan naging overwork tayo. Every time we become overwork, mabago na sistema ng katawan natin. Minsan nga, meron akong isang disiplina sa buhay ko. Ganito. Pagdating ng Sabado, at hinahanda ko na yung PowerPoint. Kasi pero nakaano eh, sinusulat ko din sa PowerPoint.
Meron akong 2 hours na hindi ako pwede kausapin ni Yahweh. Hindi ako pwede kausapin. Pagkagalit ako siya. Suplado ako, naging busy ko siya. Hindi ko siya nakikita. Kahit nakawapansin siya. Oh. Hindi sa mahal kape. Doon lang kasi kape o kape sa kape. Pero tak-tak siya ng tak-tak. Ako naman dito. Huwag mo akong kausapin kasi. Special to eh. Pangalawa ko, hindi ako kumakain paglagpas ng 10. Bakit? Gusto kong pahinga yung aking internal organ. Gusto kong pahinga yung internal organ. Mahirap magkasakit. Pero kung kain ako ng kain, tuloy na trabaho yung aking internal organ, magkakasakit din siya. That's why, pumeto ka ng organ. Rest. Rest your mind. Rest your heart. Kapatid, pagpahingahin mo rin ang puso mo mula sa galit, sama na loob, ako. Bukas na lang ulit ikaw magalit. But today, pagpahingahin mo. Kahit paggastos na, pagpahingahin mo ang wallet mo. Wala kang muna paggastosin. Because rest is essential. At ang mahal sa lahat, mga kapatid, ang pinakamahal at ang pinakamataas na sweldo tatanggapin ko ay kapahingahan. Kaya kapahingahan. Kaya pagtapos sa service ko, tawagan mo, diba? Mag-rest ka. Aral mo. Huwag ka muna magalit. At initin mo ulo mo. Mag-rest ka muna. Huwag ka muna mapikon. Mag-rest ka muna. Pagpahingahin mo. Hindi mo. Let's all stand up. Father, we thank you. Right now, we thank you, God. Habang po ang bawat isa ay nakatayo, I encourage you to close your eyes o tumitingin ang kaliwa sa kanan. Rest your mind. Pahinga mong isip mo. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Di ko nahihirapan, di ko napapagod. Just close your eyes and rest on God's presence today. Mag-unload ka. Mag-unload ka. Bitawan mo yung stress mo. Bitawan mo yung pain mo na dala-dala. Bitawan mo ang worry mo.
hindi nagpapatulog sa'yo. Bitawan mo ang takot mo na humahad lang sa iyo. Just after you leave it there, you come to God. You come to God. Yes. Yes. Just rest. Magpahinga ka na. Just close your eyes. Magpahinga ka. May God heals your body. May God heals your cells, your organs. There is healing in rest. Thank you, God. Thank you, God. Thank you. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power is wireless and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods. I will be still, though you are hide me now under your wings. Over me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods,
kasama mo yung katabi mo. Ipagparin siya. That he may rest on God's presence. Just pray for that person to rest. Yes. We rest on you. We rest on you. We rest on you. There is healing. Merong pinapagaling si Lord. May pinalalaya si Lord. Yes. Thank you, Lord God, for this wonderful day. Salamat sa rest. Salamat sa pagpapaalala mo sa amin na hindi kami alipin. Na kailangan namin din mag-rest sa iyo. Hindi kami katulong. Pinalaya mo kami, O Diyos. At pinagpala. At salamat, O Diyos, sapagkat patuloy mo kaming ini-invite at pinapaalahanan na lumapit sa iyo at magpahinga. To praise you, to study your word, to pray, and have fellowship. Salamat po sa iyong kabutihan. Pagpalain mo mga kapatid ko, Lord. Salamat po dahil pinaalalahanan mo kami na kailangan namin pahinga. Kailangan namin pahinga sa gitna ng maingay na paligid. Kailangan namin pahinga sa gitna ng magulong trabaho na meron kami. Na kailangan namin magpahinga sa gitna ng aming galit sa manalo. Na kailangan namin magpahinga sa panahon na kami ay napapagod na sa maraming isipin. Maraming gagawin. Patawarin mo kami. Kung minsan, ang awat po kami na kung minsan ang aming isipan ay slave pa rin kami. Slave kami ng aming isipan, slave kami ng kompetisyon, slave kami ng material na bagay, slave kami, Panginoon, ng aming mga pangarap sa buhay at ang gustuhan namin. At nakalimutan namin ang pahinga. At praise the Lord. Salamat po. Salamat po, Panginoon, maraming ngayong umagang ito, pinaalala mo sa amin. Gusto mo kami mag-rest. Gusto mo kami pahinga. Sapagkat bukas, magiging laban ng ngayon kami.
May lakas kami na harapin ang linggong ito. At tiyak magtatagumpay kami. Bakit? Pinalakas mo kami. At sinabi mo, Panginoon, pagpapalain mo ang araw na ito. Kaya po, Panginoon, itong mga kapatid ko, nakataas sa kanilang mga kamay. Ama, sa pangalan ni Jesus, nawa, saluhin nila ang pagpapala ng araw na ito, Diyos. Sapagkat sinabi mo, pinapala mo ang araw na ito. Kaya po, Panginoon, saluhin nawa nila ang pagpapala ng araw na ito. Sila'y magtatagumpay sapagkat sila'y malakas dahil nakapagpahinga. Sila po ay makapag-isip sapagkat sila'y nakapagpahinga. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan sa kanilang buhay, Panginoon. Ikaw, buting Diyos sa amin. Ang sarap mong maging tatay, Panginoon. Sarap mong maging tatay. Always take care of us. Salamat. We bless you, Father. We love you, God. In Jesus' name, everyone says, Amen. Salamat po, Lord. Mga po mga isa. Amen. Salamat po sa buhay ni Pastor Bernard. Nakapagpahinga na ba ang lahat? Amen. Nakita niyo na ba yung pahinga niyo? Nawa sa magulong mundo, hanapin natin si Jesus dahil sa kanya lang natin makikita ang pahinga na kailangan natin. Tinatawagan ko po si Pastor Joshua para sa Thanksgiving offering. Ipuha natin ang ating kamay sa ating ito. Lord, we thank you for today, Panginoon. Salamat at dinala mo kami doon ng safe, Lord God. Kami uuwi ng safe din, Lord. Salamat, Lord, sa kapahingahan, Lord God, na binigay mo sa amin, Lord. Patawarin mo kami, Lord, if sometimes, Panginoon, na nililimutan namin, Lord God, na sa inyo kami magpahinga. Lord, salamat sa yakap mo, Panginoon. Salamat sa iyong presence, Lord God. Lord, and we thank you and we bring it back to you through this tithes and offering, Lord God. Salamat, Panginoon. Alam namin, Lord, na ito ay walang-wala, Panginoon, sa iyong kayamanan. And salamat, Lord, dahil tinuturuan mo kami, Panginoon, na magbigay, Panginoon. And Lord, we pray na lahat po ng nagbigay, babalik din ng siksik, liglig at umaapaw, Lord God. Gayon din naman sa mga hindi nakapagbigay, Lord God. Kayo magbibigay sa kanila, Lord, ng ability, Panginoon, to produce wealth, Lord God. Bless the work of our hands, Panginoon. We thank you, Lord God. We praise you. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Announcement po. Small group po pagkatapos ng service. May youth revival po, seminar encounter September 6, 10 a.m. to 3 p.m. Saan po bukas? Sa Big T po yan. September 12 po, Soaking Night. Punta po kayo. Tinatawagan ko po si Basara Evelyn Pakisal. Na-bless po ba ang lahat? Amen! Sige po, tayo po ay tumayo para sa ating
Lord, salamat po Panginoon na binigay mo sa amin ang mahalagang paalala sa umaga nito, Panginoon. Patawarin niyo po, Panginoon, ang aming mga kapasiran kung hindi man sila nakarating sa umaga nito. Si kayo po, Panginoon, ang siyang patuloy na maghari sa aming mga buhay. At pamunahan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Linisin niyo po kami ng iyong banal na lulod sa lahat ng aming mga pagbubulang, Panginoon. At ganoon din sa aking pamilya, Panginoon, kayo rin po, Panginoon, ang siyang patawad sa mga pagkukulang po, Panginoon, na gawa ng aking pamilya, ng aking mga anak. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na ngayon ay naintindihan namin, Panginoon, na itong araw ng pangakahinga, Panginoon, ay nakapahinga kami sa iyo, Panginoon Jesus. Dahil sinabi mo na kung ano man ang aming mga kabigatan, Panginoon, nadalhin namin sa iyo at kami ay makaranas ng kapahinga. Salamat po, Panginoon. Sinupuri ka namin, tinataas ka namin sa aming buhay. At ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. Taas na ating mga kamay. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Napakabuti mo. Napakabuti mo tatay sa amin. Napakabuti sa Diyos sa amin. Kaya po, Panginoon, nawa, itong deklarasyon na ito ay kanyang tanggapin at kanyang maranasan. Nauulan ang pagpapala sa kanyang buhay. Dadali po ang blessing. Dadali po ang healing. Dadali po ang peace. Dadali po ang kasigalaan. Dadali po ang kailangan. Dadali po ang iyong presensya. Higit sa lahat, dadali din po, Panginoon, discipleship at evangelism sa kanilang buhay. At dadali po at makikita ang karakter mo sa aming buhay. Maraming salamat po, Ama. Sumayin niyo ang dakilang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Panginoon sa Kristo, at pagsama ng Banal na Espiritu, ikaw ay forever blessed of blessed. In Jesus' name. Amen. God bless you. God bless